Para sa mga anak na tutol sa muling pag-aasawa ng kanilang mga magulang matapos itong mabiyuda o biyudo o hiwalay na sa partner niya. Ibibigay ko sa inyo ang 10 payo para maunawaan nyo ang pagnanais ng mga magulang nyo na maging masaya sa mundong ito habang sila ay nabubuhay pa. Mga bagay na hindi dapat ipagkait sa kanila bilang mga magulang. At para sa mga magulang, sabihin nyo sa mga anak ninyo, mga anak, naintindihan ko ang pag-alala nyo sa akin. Hindi ko kayo papalitan sa puso ko. Hiling ko lamang ang respetuhin ninyo ako sa mga desisyon ko at bigyan nyo ng pagkakataon ang taong magpapasaya sa akin. At huwag mo sanang kalimutan ang mag-like at mag-share sa video na ito kung sa tingin nyo may kabuluhan ang mga sasabihin ko. At bago natin umpisahan ito, nais ko lang magpasalamat sa mga sumusuporta sa channel natin at sa ating advokasya na makatulong sa kapwa sa pamamaraan ng pagbibigay advice o payo sa mga klase-klaseng problema. Libre po ito para sa lahat kahit alam kong hindi ito madali. Maaari lamang kayong magpaabot ng mensahe sa akin para sa mga katanungan ninyo. At kung sakaling mapagaan ko ang loob nyo at kusa kayong magbigay ng pangkape sa akin, pasasalamatan ko ito ng buong puso. At para hindi na tayo magtagal, para sa mga anak na tutol sa kagustuhan ng mga magulang nila, una, pakinggan nyo muna ang magulang ninyo. Alamin kung bakit niya gustong magmahal at magsimula muli bago kayo humusga. At ang pangalawa, tandaan na may karapatan din silang sumaya. Hindi natatapos ang buhay at pangangailangan sa pagmamahal dahil lamang sa pagkawala o paghihiwalay ng dating asawa. At ang pangatlo, huwag niyong ikumpara ang bago niyang partner sa dati niyang asawa. Magkaibang tao sila at magkaiba rin ang kanilang papel sa buhay ng inyong magulang. At ang pangapat, kilalanin niyo muna ang taong mahal ng inyong mga magulang. Baka mali ang inyong hinala kung hindi nyo siya bibigyan ng pagkakataon. At ang panglima, ibahagi ang inyong mga pangamba ng mahinahon sa inyong mga magulang at kung may duda kayo, sabihin ito ng may respeto at hindi sa galit. At ang panganim, unawain na hindi kayo pinapalitan. Ang bagong partner ay hindi kapalit ng pagmamahal ng magulang sa kanyang mga anak. Pangpito, tignan kung masaya at ligtas ang inyong magulang. Ang mahalaga ay hindi siya sinasamantala, niluluko o sinasaktan. At ang pangwalo, igalang ang kanyang desisyon bilang isang may sapat na gulang. Maaari kayong magbigay ng opinyon, ngunit siya pa rin ang magpapasya para sa kanyang sariling buhay. At ang pangsiyam, bigyan ng panahon ang sarili na tanggapin ang pagbabago. Normal na makakaramdam kayo ng lungkot, takot o pagsisilos sa kanyang pagsisimula. At ang pangsampo, piliin ang pagmamahal ng pamilya kaysa alitan. Mas magiging magaan ang lahat kung may respeto at bukas na komunikasyon. Kung ang inyong magulang ay hindi naman niluluko, sinasamantala o pinapahamak ng taong kanyang minamahal, subukan ninyo siyang suportahan. Dahil ang bawat tao, kahit magulang na, ay may karapatang magmahal at maging masaya muli. Tandaan, hindi lahat ng kaligayahan ng isang magulang ay kayang ibigay ng mga anak. Dahil habang tumatanda ang mga anak, nagkakaroon sila ng sarili nilang pamilya, responsibilidad at pangangailangan. Kahit gaano nila kamahal ang kanilang magulang, may mga pangangailangang emosyonal tulad ng pagkakaroon ng kasama, kausap at kapareha sa buhay na hindi kayang punan ng isang anak. Ang tungkulin bilang isang anak ay mahalin at igalang ang kanilang magulang, ngunit hindi nila maaring ipagkait sa magulang ang karapatang magmahal at maging masaya muli.